Pag Hindi. po kayo nawala, malaki ang tahimik nito. Siguro nga sinasabi hindi siya makatulog. Kasi tumatakbo pa rin sa isip niya. Tama ba ako, Ate Ninya? Kaya may mga time na di ka makatulog. Tahan natin niya. Matatapos din lahat ng paghihirap mo sa buhay, lahat ng sakripisyo mo matapos din yun. Nay, kamusta ho? Ay, nanay, ang adyang ma. Pasok kayo din sa amin. Tawagin mo ang adyang ma. Naku, I love you. Salamat po, Nanay. If you only knew, being back here always makes me think of you. Habol kayo. Kailangan na kayo. Hindi, bibigay ako sa sinsenyo. Minsan lang yan, may... Parang may... Pasensya na kayo. Sige lang ako. Oo. Sama kayo. Kasama daw ako. Yay! Sometimes we act like a fool, not all troublemakers. Sometimes we try to be cool. So guys, nandito nga pala tayo ngayon sa bilihan ng mga gamit kasi bibili natin sila Ate Ninya ng dining table nila, dining chair para na sa ganun meron silang mapagkainan na maayos. So didiskartehan lang natin kung paano natin i-arrange dun mamaya. So kasama kong team si Jim. Nantay lang namin yung bibili sa amin ng table dito din. After nito, diretso na tayo ng Salaw. Don't get over your head, you're like everyone else on here. You could gain from being a bit nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You'll be just So guys, ayun, matapos namin mamili kanina, and then nalaglag yung lamesa na binili namin, unexpected, andun si JM, nire-review niya dun sa CCTV, ay, dashcam, yes, nire-review ni JM sa dashcam kung saan nalaglag, pero may idea na ako kung saan, kasi hindi na namin tinali kasi tiwala ako dun sa roof rack ko kanina, na hindi siya malalaglag, kaya sabi ko muna itali, di limot ko din siguro, na may gamit kami dun sa taas, so ayun, nalaglag. Malakas yung hangin, pinilad ng hangin siguro. So ngayon, dito kami para bumili na naman ng panibago ng isa pa. Para okay lang yun. Sabi nga na ni JM kung sino yung makapulot, sana wala silang lamesa sa bahay nila. Para at least tulong na lang sa kanila. Ito, kuha na lang tayo dito. No? Ito may kasalanan. No? Singwan kami. Wala mo lang narinig sa sakyan. Pero wala talaga, di ba? Wala rin ako Gising narinig. kami ni Jay mo, Kung kailan, alam nyo guys, itong dalawa, madalas tulog yun sa biyahe. Pero kung kailan nagising sila, wala talaga kami narinig kanina. Pare-parehas, wala talaga no. Walang lumagapak. Kasi kung may lalagapak sa bubong, dinig natin agad. Dinig talaga. Titigil tayo. Oo. Siguro may yung hangin, malakas talaga. Medyo malayo yung tinalsikan nung kasi magaan. Okay lang, bilhin na lang tayo ng bago. Ano nangyari? Na-review mo kung saan nalaglag? Opo. Saan? Doon po sa paglagpas po ng Nang? arko po. Paglampas ng arko? Sabi ko na yan yung nakita ko kanina eh. Ayun na nga sabi ko na nakita ko. Wala talaga tayong wala tayong kasunod kaya walang nagbusay na sa atin. Hello? Ayan kulay brown. So, dun nga nalaglag. Wala kasang pagkakano. Sana'y nakakuha nun Sana'y nakakuha nun magamit niya sa kanila. Ay, oo, hindi tumama man lang sa Lipad talaga. Nilipad siya. Okay lang, at least sa kabila naman na tayo. Diretso na tayo kay Ate Ninya. Kita-kits tayo doon guys. Naabot kami ng ulan guys.
So, yan. May dala kami kay Ate Ninya ng sinasakong bigas. Then, ito na yung pinamili natin kanina. Kamusta naman Ate Ninya? Uy, may bulaklak ah. Ayos naman po. Parang pamilyar sa akin yung bulaklak na yan. Ano? Saan galing yan? Doon po sa akin nagdemo. Oo, kasi dala ko ito eh. Ito dapat yung para sa ano niya guys. Yung 18 rose, yung parang 18 roses, gano'n. Pero hindi rose. Pero at least meron sana yung, may program pa sana yun nung birthday natin niya na may magbibigay sa kanya ng mga rose. So nakaready na sana din yung mga magbibigay. Kaso nga lang, walang kuryente. Sobrang ulan, kaya hindi na natuloy. Pero at least, display natin niya dito. Oh, sino gumawa niyan? Ayos. Asan mga anak mo pala? Physical pa po. Pumasok lahat? Mabuti naman at nag-aaral lang mabuti ang mga bata. Kami pa inaroon sa kabila. Saan? Doon pa sa kabila may tindahan. Okay. Okay, Ate Ninya, nagtanghalian na po kayo? Ano pong inulam ninyo mag-ina? Yung pong manok pong bili ko po kahapon. Manok? Oh, wow, sana all ako manok. So, nga pala, Ate Ninya, kaya kami napabisita ngayon kasi baka sabihin mo na naman, 5 araw na naman kaming nakalipas. Oh, chinek ko naman dun sa video, 2 araw pa lang pala. Hindi mo bilang po. Oh, binilang ko 2 araw pa lang yun na hindi kami nakabisita kasi nag-upload kami kay Tatay George tsaka dun sa kay Nanay Jelly. Okay, pero may iba ako Ate Ninya. Nalaman mo na ba yung totoo kay Papa mo? Nawala pala sa ospital si Papa mo? Wala. Alam ko na po. Alam mo na nasa kulungan lang pala talaga, ano? Tapos sabi nga po daw tatay dati yata. Pag daw siya tuwaka, papatayin daw po kami. Doon po ako nagabahan sa ulit sa akin na Tilindi. Kung yun ay mababahala tayo doon Ate Ninya kung yung Papa mo nakakulo ay nasa ospital, ayun yung nakakabahala po doon. Kasi baka mamaya may possibility makatakas. Tapos alam mo yun, syempre yung buhay niya, matanda na. Then baka pakaramdam niya, itatapon na yung buhay niya, baka idamay kayo. Ayun yung nakakatakot na pwedeng mangyari. Pero yun, Ate Ninya, ganito. Ngayon, di ba Monday ngayon? So, hindi ko lang alam kung makakarating yung magtuturo sa'yo ngayon. Ha, pero nagkausap na kami. May final, ano na kami. May final na kami na pag-uusap, no? Sabi niya, hindi ko sure ito Ate Ninya kung gada araw kasi yun yung inaantay kong confirmation sa kanya kung araw-araw ka ba niyang tuturuan o ilang beses lang sa isang linggo. Ano? Pero pupunta na lang siya dito para ano. Ayun, nawalan kasi ako ng internet, nag-uusap kami kanina eh. Wait lang, try natin kung makikita ko. Pero, ang sabi niya, 1 oras lang. Ha, tingnan niya. Okay naman. Gada araw, 1 oras. Okay ba yun sa'yo? Opo. Mahalaga po sa akin. Natuturuan po ako. Okay. At tingnan niya, may naisipan lang kami. Kasi yung bata ang, yung bata kasi. Bakit? Kasi Ate Ninya, kapag ka natuto ka, pwede kang magpasok sa ALS. Pwede ka pong mag-aral sa school sa ALS. Saan po? Sa ALS, maraming ALS dito. Hindi mo na kailangan mag-grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Hindi na kailangan yun. Mag-ALS ka na lang. Nangyayari naman po yung pag-luwakot po sa inyo. Ayun nga lang, kapag ka lumaki pa yung anak mo, hindi pa pwede ngayon, Kasi siya ay maliit pa, baby pa, hindi pa pwedeng iwan. Mahirap yung ang tagal kasi magpalaking Ganyan talaga. Kaya hindi po makatrabaho. Pag lumaki naman yan, hanapin mo naman yung baby siya. Kaya sulitin mo habang baby pa siya. Nasa iyo pa yung atensyon niya. Tinan mo yung anak mong panganay. Wala na sa iyo yung atensyon. Kasi siya ay kumbaga ay may sarili ng pag-iisip. Sabi nga, hanggat baby pa, hanggat nasa iyo pa yung atensyon ng anak mo, sulitin mo. Kung nagpapakarga, kargahin mo. Ganun. Kaya Ate Ninya, ganito. Kagabi kasi nag-live ako. Then, may mga suggestions sa atin yung mga manonood na nakikita kong may punto rin sila. Bakit daw po ba Ate Ninya, ikaw po bilang nanay, bakit daw po ba parang napapansin sa iyo ng mga viewers
malayong malayo ang loob mo sa iyong anak na panganay? Kasi po haba po siya kasi lumalaki. Kapiling ko parang ano po tatay talaga. Kaya hanggang ngayon po nadadaanan pa rin po siya sa iyak. Naiisip pa rin doon ang kanyang mami hanggang... Pero ate niya, hindi naman siya ang papa mo. Anak mo siya. Yun lang po. Anak ko nga po galing naman po sa tatay namin. Kaya hirap lang po tanggapin mawala sa sarili ko. Para hindi ko po malimutan po ang tatay pag po si Otay po narito. Kaya pala nakikiusap sa akin yung tito mo na baka pwede daw maialis mo na dito. Yun nga po, kaya nga po kami magkakanga talaga. Ayaw namin talaga dito yun. Kasi paras kayo ng tito mo. Kinausap niya ako dito ng personal nga noong nakaraan na nakikiusap na baka pwede nga mailayo mo na yung anak mo na panganay. Kaya nga po, pag po walang pasok, hanggang na lang po ako. Sa kasama ko naman po din. Okay. Ate Ninya, hindi ka naman namin mahusgahan bilang nanay kasi hindi naman namin nakikita yung nangyayari dito sa loob ng bahay niyo 24 oras, di ba? Kapag ka kayong mag-iina dito magkakasama. Pero napansin lang din kasi nila na baka daw po si ninyo ay kulang sa pag-aaruga ng ina. Ano po masasabi mo dun? Hanggang ngayon naman po Makati pa rin po kami. Nangunguha pa rin sa kapitbahay. Hindi na lang po ako umimik. Kaya nga po ate niya, bakit parang pakiramdam nila laging na parang lumalabas sa iyong bibig, parang puro kasiraan ng anak mo. Ikaw po ba ate niya, ano po ba ang, bakit ba malayo, kumbaga, ano masasabi mo na kailangan nga daw ng anak mo ng iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya bilang nanay? Sabi nga po dito, yung po kayo nagpunta kayo ng isang araw. Naisipan po yung bata kung mahal ko daw po siya. Sabi ko naman po, oo naman, bilang lamang anak, hindi ako kagaya mamay mo. Sa kanya naman nagmamahal bilang asawa, kahit sarili namang ano. Ano po bang ibig sabihin ninyo sa sinabi niya? Hindi ko po alam, sabi mahal daw ako. Kaya nga po, ulit ko sa kanya kung anong bilang. Ano sabi niya? Ina daw po. Oo. Yun naman pala ate niya eh. Kasi po may kalaro lang. May kalaro kasi. Baka naglalambing yung anak mo sa'yo, baka nga kulang sa pansin ng isang ina. Ko lang. Kaya siguro nagkakaganyan yung bata, yung pagpapapansin niya sa'yo, sa ganoong paraan na lang niya ginagawa, yung paggawa ng mga kakulitan, kasi hindi mo siya napapansin masyado. Nga po, talaga po bigat po talaga sa sarili ko. Dati po hindi po ako puwapayang lumayo po ang anak ko. Ngayon po talagang gustong-gusto ko na po. Ano ba yung nagtutulak ate niya sa'yo? Gusto ko po may tumulong tao para po lumayo po siya magbago po muna. Hanggang hindi nagbabago, hindi ko po kukunin talaga. Puro laging tangon sa akin kung sino daw po talaga po sa kanya nag-aampong. Baka naman kasi ate niya yung nagiging pakiramdam nga ng anak mo ngayon ayaw na ayaw mo sa kanya, tinutulak mo siya papalayo. Kaya siguro nagkakaganyan yung anak mo, hindi kaya? Hindi ko nga po alam sa sarili ko bakit pumainit talaga ang ulo ko din. Kaya nagaliw na lang ako din sa bata. Baka kasi ate niya iniisip mo nga, lagi mong iniisip na galing sa papa mo yun, kamukha ng papa mo yun, kaugali ng papa mo yun, pero hindi siya yung papa mo, anak mo yun. Kahit pa kanino man galing siya, sa iyo naman lumabas at ikaw ang nagluwal, anak mo pa rin yun. Kaya deserve naman ng anak mo ng pagmamahal ng ina. Hindi yung parang lagi kayong magkaaway, yung kasi napapansin ko, para kayong laging, alam mo yun, para kayong hindi mag-ina, para kayong mortal na magkaaway. Ayun yung nakikita ko sa inyo mag-ina, para kayong mortal na magkaaway lagi. Gado bibisita ako dito. Hindi ko naman po magawa yung talagang hindi nawawala talaga sa sarili ko. Kaya nga po, isipin mo natin niya, hindi siya yung papa mo. Anak mo siya. Magkaiba sila ng papa mo.
Kung nakikitaan mo man siya ng mga ginagawa niyang mali, yun ate niya, ikagagawa ng papa mo na itinuro sa kanya. Hindi niya kasalanan yun. Bata lang siya na nag-a-adapt kung ano yung tinuturo. At kung sa itsura naman, magkaparasa mo ka, wala kang magagawa dun. Pero hindi siya yung tatay mo. Kaya ate niya, sana mabigyan mo ng pagkakataon oras yung anak mo. Pakita mo sa kanya yung pagmamahal ng isang ina. 'Di ba? Inabot mo yung nanay mo, 'di ba? Inabot mo siyang buhay, 'di ba? Maliit pa talaga po ako. Pero may malay ka na nun, wala pa. Meron na po. Oo. Ako nga po nag-alaga eh. O sa madaling salita ate niya, naramdaman mo kung paano magbigay ng pagmamahal ang isang ina. So yun yung gawin mo sa anak mo. Kasi kasoy mo, Utoy, kumain ka na ba? Kain na kayo ng kapatid mo? Mag-aral kang mabuti. Yung pakita mo sa kanya na mahal mo siya bilang anak. Baka naman kasi sinasabi mo lang na mahal kita, pero hindi naman niya nakikita. Turo na nga po, turo ko din sa batang nga manguha sa kapitbahay. Katulad po yung kahipag ko, nanguha pong palaman tinapay. Kailan niya ginawa? Sa araw po. Ba't daw niya ginawa? Tinanong mo? Nagsusumbong kasi po yung isa ko. Kasi po naroon po kami, sabi ko, nagkakape po kami doon, nagtitinapay, sabi ko, sa nampalaman. Sabi po, Ate Isil, nawawala daw po doon sa limesa. Oo, ngayon? Nasagot naman yung isa ko, kuha daw kanya kuya, tago daw sa karto. Nagsumbong yung babae mong anak. Silip ko naman po sa kanyang Eurobox. Talaga naroon nga. Kaya hindi po nagyayabang po si Leah. Doon mo napatunayan na si Leah ay nagsasabi ng totoo sa lahat ng sinusumbong niya. Kaya nga po si Leah talaga naaasahan ko sa sugo. Kahit ganyan lamang yun. Siya ang, kahit na sa ganung edad niya, siya yung nautos-utusan mo. Opo. Ba't kaya ginagawa ng bata yung mga ganyang bagay, no? May grocery naman, nabibigyan naman kayo, may pera Padit naman kayo. lang po ninyo sa Ate Isil sa Japan, nawawala po ang palaman. At pakita ko pa ang palaman sa Ate Isil. Baka namang paborito niya yun, ano bang palaman yun? Ayaw ko lang pong gulong kahanggang. Ang akala ko yung palaman yun galing sa inyo. Sa package, hindi? Hindi po yun po sa Ate Isil, bili po Ate Isil. Okay. Bagong bukas lang ho Ate Isil, konti lamang ho nabawasan. Okay. So baka gusto ng bata. Gusto nga po, hindi naman po nagpapaalam. Hindi kung magsabi kung gusto. Ano? Tsaka pwede naman kaming magbili kung ano yun. Kung ano man yun, di idadagdag namin sa mga groceries na binibili namin sa inyo. Para alam namin, para hindi niya ginagawa yung ganung bagay. Puro na nga po ako dasal paggabi. Sana pong hawakan po ninyo si Ninyo, ang kanyang puso para po magbago talaga. Pinagpipray mo? Kahapon ba nagsimba kayo? Opo. Kasama si Ninyo? Oh, tama nga ako sa live ko kagabi na possible kasama si Ninyo dun sa pagsimba. Kasi nakinausap yan ni Ate Linda ay nasasama siya, wala siyang magagawa kundi sasama siya sa simbahan. Ang maganda naman Ate Ninyo kung kayo sumisimba. Ano? Pero ganito, Ate Ninya, Kaya naman po kung sumasama sa simbala. Hindi dahil doon sa kasama namin. Sumimba ka Ate Ninya para kay God, hindi para kung kaninong tao. Ha? Okay. So, Ate Ninya, ganito. Subukan mo muna yung pinapayo namin sa'yo na try mong ipakita mo na sa anak mo na siya ay mahal mo bilang anak. Ano? Kapag ka hindi pa rin effective, kapag ka wala pa rin nangyari, sabi mo sa amin, then baka pwedeng may ibang paraan tayong pwedeng magawa. Ha? Ate Ninya? Okay. So, sa Miyerkules or Biyernes, kapag ka magpapacheck up tayo sa psychiatrist, baka pwedeng ipagpaalam muna natin yung anak mo, isama natin. Sino pong anak? Si Ninyo. Si Ninyo po? Oo. Hindi po si Leah. Si Leah, bukod yung kay Leah eh. Sa ano yun, medico-legal yun. Dapat kayo piho para magpaalam po sa ma'am. Kung ano talagang araw para po Sige, kami. ganito Kaya na lang. rin. Kung sa Miyerkules ay matuloy tayo, mag-message ako kay Ate Lindy, pasabihan ko kayo. Ha? Before mag-Miyerkules, Monday, bukas. Ha? Then kung hindi naman, by Friday, pwede mo ipagpaalam yung bata. Tapos,
isama natin. Yung kay anak mo na babae, ibubukod natin yun ha. Kasi kinakailangan natin dun guys ng request galing sa PNP para sa medical legal. Gagawin natin yun kung gusto mo, ha? Pero unahin natin itong sa psychiatrist nyo para nang sa ganun, para sa kayong mag-ina eh, baka sakaling maiba, ha? Yun ang gagawin natin. Okay? Ibuuin natin to para ma-set up natin dito sa loob nila atin ninyo. Tara, set natin. Salamat po sa nagbigay po talaga yan. Galing yan sa amin. Para ano, hindi, joke lang. Nagtawa, sabi ko natatawa eh pag sinabi ko galing sa amin. Hindi, ano yan, may nagpaabot din yan sa atin. Ano? Yan ay kasamahan ng, hindi ako sure kung itong, itong mga upuan, kasama ito, ano? Nagbigay na po ko sa hulog ko. Nagbigay ka na. Good job. Okay, tara, pasok natin to. Saan natin pwedeng diskartehan to? Nandito pala yung ano, pwede doon sa dulo. Okay, pasok natin tong upuan dito. Yan. Para ma-set up natin tong lamesa. Okay, may ilaw dito, sarado. Ay, sorry. Yun. Ate Ninya, maya may sasabihin ako sa tungkol sa lamesa. Ngayon, may kikwento po ako sa iyo. Bubuuin lang natin na ito. Ayos. Oh, maganda ito, Ate Ninya. Oh, tinan mo. Oh. Oh, di ba? Bulaklak May design talaga. yan. Oh, halika, dito tayo. Hindi yan. Buhat. Lagyan natin dito. Dito, pwede pala dito. Sa may lamesa, tamang-tama. Mahangin kapag binuksan yung bintana. Kapag natin. Ayan. Buuin ni JM. Yun. Yan, ganda ng tulugan ni Ining. Dito na pala sa loob. Nababasa po doon. At saka maganda nga dito. Para naman kahit paano safe yung anak mo. Hala, sige. Sorry, Ining. Natutulog si Ining. Yun, pasok. Isa na lang. Yun. Baliktarin natin. May lamesa na. May bulaklak ka pa. Tapos, itong bangko, dyan mo yan. Pasok mo dyan sa kabila. Ratan na lang yung binili namin, guys. Para nang sa gano'n hindi delikado sa mga bata. Uy, sakto ah. Tatlo ang upuan kasi tatlo lang naman kayo. Diba? Ayos! May lamesa na kayo. Etong nga lang Ate Ninya na dumihan ko. Okay lang, mamaya. Natungtungan ko ayos. Sige. Ayan guys, salamat sa mababait natin ng mga supporter. Yung nagpapaabot ng blessing sa atin dito. Grabe. Hi. Magandang hapon, Nay. Ang pati ito. Hindi ako sa'yo, huwag mo ko iba-vlog. Sige po, Nay. Mamaya pagkatapos nito. Huwag kayo Sige. Kahit paano to? Pasok ko muna. Ate Ninya. Pasok ko. Sige pa. Tanong kaya ko kaya. Ay, siyempre. Ayan. Okay, so Ate Ninya, ngayon, sa totoo lang kami, may mga nambabasya amin. Ano? May mga basher kami. Na sinasabihan kami na sa'yo na lang daw kami madalas nagbablog. Kasi sa'yo lang daw kami may views. Pero hindi naman talaga nila alam na... Madalang naman po kayo talaga magpunta dito. Oh, di ba? Madalang nga kami pumunta dito eh. Dalang talaga. Ang bilang ko nga po yung isang araw, 5 talaga kayo nawawa. Minsan 3 araw, minsan 2. So kung kami ay for views, Ate Ninya, Sa akin naman po, araw-araw bilang kami dito. kaibigan ninyo, balik kayo doon sa iba. Kasi kahapon po, nagsabi po yung katabi ko, hindi po talaga kayo punta sa kanila. Isang bisis pa lamang. Sino yun?
Ha, Sino yun? lalo pa yan natin hindi. Ah, yung may anak na may kapansanan. Baka po. Oh, nagpunta kami kahapon dun. Aha. So, ayun, ate Ninya, salamat at naunawaan mo kami. Pero, ayun nga guys, yung mga basher naman naunawaan ko naman sila. Kasi, hindi naman lahat ng nakikita nila sa camera, ayun na yun. Diba? Maraming nangyayari sa buhay namin na hindi naman nila nakikita sa camera. Sa akin naman po, nag-aantay lang ako sa inyo bilang kaibigan para mabisita ninyo kami lahat. Opo. Hindi kaya po kami naghihintay para po dala ninyo. Opo, tama naman. Para Ang mabisita, ganda po, makamusta, para makita namin. magkita-kita, ano. Ayun naman talaga. So guys, hindi kami 4 views dito kasi kung 4 views kami, araw-arawin ko to sa atin niya. Baka Pero kaya hindi po sa iba kasi, kaya kayo narito. Nag-aantay lang po ko sa tulong bigay, hindi po ganun. Salamat at niya. Kahit na kayo ay, sa ngayon ikaw ay wala pang trabaho man, pero hindi mo kami pinag-iisipan na aantayin mo lang kami dahil sa dala namin. Salamat at niya. Maganda po yung napakinggan ng lahat ng manonood natin dito yung sinabi niyo na yun. Kaya nga po sabi ko, pag dumating ang araw, sana po talaga akong matuto. Matututo ka atin niya, magtuwala ka, basta desidido ka mangyayari yun, So, sana bukas, kasi ngayon, possible masama yung panahon, baka hindi makapunta. Hindi po baka po sa isang araw na ng pagmaganda pala. Panahon, oo. At babalitaan niyo ako, ha, kung makapunta dito si ma'am, pero nagkakausap naman kami sa chat. So, possible, doon na lang kami mag-conversation. Doon na lang din ang ubayad sa kanya through online, Okay. So, guys, ay atinin niya ganito. Kami po, di ba nabanggit ko naman sa'yo na mag-i-stay pa rin kami sa'yo kahit na yung mga basher, hindi namin sila para pakinggan kasi alam naman namin kung ano yung dapat namin gawin. Para pong pasok dito, labas. Oo, kasi ikaw po ate niya, kailangan mo pa kami. Ikaw po magsabi sa kanila, kailangan mo pa ba kami? Hindi na. Kailangan pa rin ko kayo bilang kaibigan lang. Oo. Para po makita ko talaga kayong lahat. Opo, at hindi mo pa kaya sa ngayon Kasama. dahil wala ka pang trabaho. Wala pang aalalay. Kasi guys, kapag nawala ang Team Marcos kay Ano Lahat po atin hindi. Ga-abroad. ganun. Kaya po sabi ko sa atin hindi. Talaga mamimiss kita atin hindi. Pag ikaw wala rin. Kasi siya yung tao na nakasama natin lumalaban sa papa mo nun. Diba? Siya yung taong siya yung nag-iisang pinsan mo na nagmalasakit sa iyo para ikaw ay mailigtas sa tatay mo. Diba? Siya yung naglaan ng oras para Kaya nga po sabi, pag po kayong wala talagang lahat, wala rin po sila sa akin. parang naiyak ka na niya. Namimiss mo na agad sa tele niya. Ha? Hindi pa naman naalis, naiyak ka na. Ganun talaga ang buhay at niya, walang permanente sa mundo. Di ba? Buhay nga natin hindi permanente, pansamantala lang. So ganun din ang mga tao na nakapaligid sa atin. Minsan hindi permanente maliban sa kung asawa natin, kung asawa o ano. Permanente sa loob ng tahanan, pero darating pa rin yung oras, maghihiwa-hiwalay pa rin talaga. Ganun din sa atin, hindi. Ganun din kami. Darating din yung oras na kami ay pag nakita namin okay na, kami naman ay maghahanap naman ng pwede namin mapukusan. Anong mensahe mo kaya Talindi at siya pala nag-aasikaso na lang gusto na ulit bumalik ng abroad? Nagsabi ka na naman po sa kanya. Ngayon na may aalis na tumutulong sa iyo, kaya mo pa ba? Ituloy yung laban Ano ba? sa tatay mo. Opo. Kahit na may isang tutulong sa iyo na kinakailangan na rin sigurong umalis, kaya mo pa bang ituloy yung laban? Tuloy lang atin niya. Naman po palabasin, kami naman po ang patay. Totoo. At saka, huwag ka mag-alala, Kasi marami pa rin kami takot ko lang dito. po sa tatay talaga. Marami pa rin naman kami dito na aalalay sa iyo. Pero malulungkot ka
Dahil aalis Ang na. Kuya Mart naman po, hindi naman po sumasama. Ay, napakiusapan ko naman siya, sasama siya sa susunod na hearing mo. Huwag kang mag-alala, makakasama mo yung kuya mo. Ha? Makakasama siya, huwag kang mag-alala. So kapag nabawasan natin niya ang taong tumutulong sa iyo, anong pakaramdam mo? Masakit talaga. Kasi sa lahat po tulong ko, ang ala-ala ang iniiwan. Dami din kasi natin pinagdaanan, ano? Totoo yan, guys. Hindi lang yun nakikita nyo sa camera sa bawat nakukunan namin. Hindi lang yun. Madami kaming mga sakripisyo noon na nila Ate Lindy na hindi naman nakukunan ng camera eh. Yung palang pagising namin ng madaling araw, doon na nagsisimula na yun. Alas 3 ng madaling araw. Tama ba ako, JM? Alas 3 ng madaling araw tayo gumigising? Alas 3 ng madaling araw. Para lang makarating agad kami dito. Sila Ate Lindy, ganun din. Madaling araw pa lang, gumigising na. Para lang masuportan sa atin niya, mailigtas sa tatay niya. Punta kami ng Batangas, pagod, puyat. Diba? Sakripisyo ng init, lahat. Pero sa awa ng Diyos, naging worth it naman lahat ng paghihirap namin nila Ate Lindy. Kaya ako rin, nagpapasalamat din ako sa mga tao na kasama natin. Kaya mga tinin niya, malay mo sa Ate Lindy, pag nandoon na, isa sa maging sponsor mo. Papadala sa'yo. Diba? Baka marinig lang natin Lindy, baka naman. Huwag ka na malungkot, Ate niya. Okay lang yan, basta mahalaga tuloy lang yung laban mo. Mabuwasan ka nga lang ng taong sumusuporta sa'yo dito. Ngayon siya lang talaga yung halos. Nakita ko din na talagang todo din yung pag-iintindi sa iyo. Diba? Maging sa birthday mo, pag-aasikaso niya sa iyo, susuotin mo, diba? Pag may makeup sa iyo, lahat. Kaya, ayun, nakakalungkot mo isipin. Ngayon ko lang din nalaman yun. Pero, ganun talaga eh. May kailangan niya siguro yun para sa pamilya. Basta ako, nagpapasalamat ako sa kanya dahil isa siya sa ginamit ni God para magawa lahat ng mission para kay Ate niya. So, ayun. O ikaw, Ate niya, baka gusto mo mag-abroad? Ha? Kapag ka natuto ka na, pwede kang mag-abroad. Pwede kang pumasok na kasambahay. Kapag ka malalaki ng anak mo, pwede kang mag-abroad, Ate niya. Nga po ako gusto matuto talaga ba na ano po, alimin ko na po sarili ko sa trabaho. Tama yun, para makalimot sa lahat. Lagi po narito, nakikita ko po ng alaala. Mula po kayo sa tatay, saka sa bahay, sa birthday ko, saka sa gala. Grabe ang daming pinagdaanan din kasi natin niya sa buhay, guys. Talagang kung sa hirap lang, sagad-sagad yung dinanas niyang dilubyo sa bahay nila dati. Kasi may mga pagkakataon noon na behind the camera, nagkikwento sa akin yan sa Ate niya. Pinagkita niya sa akin lahat ng pinagdaanan niya doon, lahat ng sakripisyo niya sa tatay niya, na gustong-gusto niya makawala, pero sabi niya baka walang tutulong sa kanya, wala siyang kakapitan. Kaya hindi niya magawang makatakas sa tatay niya. Tahan natin niya. Ayos lang po yun. Basta ano lang. Tuloy mo lang yung laban mo. Kahit na alis mo sa Ate Lindy, kaya mo naman yan. Andito pa naman kami nila Ate Isil. Kailangan niya rin kasing gawin siguro sa pamilya niya yun. Na matulungan kanyang mag-ama. Naawa na rin siguro kay kuya na si kuya din kasi halos nagtatrabaho din. Dati kasi nag-abroad sa Ate Lindy, guys. So, syempre, pag nag-abroad, provider siya. Then, nung umuwi, syempre, para magbakasyon, pahinga naman. Then, ngayon, gusto niya naman ulit siguro makaprovide din sa family. Kaya ganun. Akala ko pa naman magdi-negosyo na sila. Di ba? Nakita kami sa araw. Tahan natin ninyo. Matatapos din lahat ng paghihirap mo sa buhay, lahat ng sakripisyo matatapos din yan. Malapit na.
Konting-konting tiis na lang. Matatapos lang ang alaala ko pag sa langit na lang. Kaya pag narito sa baba kasi, hindi kasi nawawala sa alaala. Ang tsata, saan nagpunta? Trauma talaga, ano? Kaya hindi natin siya masisisi. Matinding trauma. Yung dinanas niya sa tatay niya. Isipin nyo, hindi siya nagsisinungaling na hanggang ngayon nare-remind pa rin sa utak niya lahat na nangyayari. Siguro nga, sinasabi hindi siya makatulog. Kasi tumatakbo pa rin sa isip niya. Tama ba ako atin niya? Kaya may mga time na hindi ka makatulog. Kaya yung mga basher dyan, huwag tayo masyadong dahan-dahan tayo sa pag-comment natin sa tao kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan niya. Sabi ko nga, sa inyo, hindi tayo siya sa madaling salita. Kaya hindi natin alam lahat ng yun. Kaya lang tayo, minor lang tayo sa pagbibigay natin ng komento. Kaya nababasa niya pa. Nanonood po. Nakakamiss talaga pag pawala po sila, Kuya Marcos, lahat. Lalo na po pag po sila Ibig sabihin, tama ang mga manonood, isa kami sa pinagkukunan mo ng lakas. Ganun, kaya ganun na lang. Tinindi. No, lalo sa atin Kapag hindi. po kayo nawala, malaki yung tahimik nito. Yan, matanin niya. Dito naman kami. Naalalay pa rin kami sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pagpipray ka namin na sana ay utay-utay makalimutan mo lahat ng alaala sa papa mo na hindi magkaganda na nangyari. Hopefully, alam ko naman, kapakinggan tayo ni Lord. Na matulungan niya tayo makalimutan mo na lahat. Gusto mo ba, paturukan kita ng amnesia? Para makalimut ka na, pati anak mo, hindi mo kilala. Para hindi lang yung papa mo yung makakalimutan mo, yung mga ginawa niya sa'yo. Pati kami, di mo na kami kilala. Joke lang atin ninyo, pinapatao lang kita. Okay, sige, basta sana makatulong sa'yo yung psychiatrist kapag umiinom ka na ng gamot or tuturukan ka man. Sana makatulong yun na mapakalma yung isip mo, no? Kaya sabi ko nga, wala pa man yung DSWD. Pasensya na, kailangan din namin gumalaw kasi. Kasi hindi kami pwedeng nag-aantay lang. Gawa kami ng paraan, guys, na mapa-psychiatrist ito mag-ina muna. Paano kaya si Ining? Pwede siya nating iwan dito muna, kaya Ate Isil. Pwede kasama natin baby mo. O kami nila makakarga pag check upin ka. Ganun ang gagawin natin. Okay, sige. At kakausapin ako ni nanay, siguro about din to sa pag-alis nga natin Lindy. Possible yan. So, kasi syempre sa Ate Lindy kasi yung tumatay yung niya complainant, dalawa sila dun na humaharap sa judge. So kung sa Ate Lindy makakalis, so mag-isa na lang siya. Wala nang Lindy na support sa kanya. Tanong ko nga po sa Ate Lindy, pag Ate Lindy nag-abroad, Kuya Marcos, ilang taon doon? Hindi taon yun, bakasyon lang yun. Araw lang kami. Nabilis lang kami. Si Ate Lindy naman, yun talaga matagal talaga yun. Kaya taon ang bibilangin. Kaya yung mangyayari niya, kung siya makaalis, mag-isa kang harap doon. Pero nandun kami sa likod mo, nakalalay. Kasi hindi kami pwede, hindi naman kami kamag-anak. Okay lang po. Kaya mo yan. Tutulungan ka namin bago ka humarap sa tatay mo, ha? Bibigyan ka namin ng lakas ng loob. Kung matakot, ha? Andito kami lahat sa Ate Isil, sasama rin yan. Kuya Mark, sinabihan ko na yun, ha? Andito kami, marami pa rin naman kami. Okay? Yung nga lang, mabuwasan, iba pa rin talaga din yung nagagawa natin Lindy ay. Kasi siya ay palaban din para sa pinsan niya talaga. Kita ko yun, una pa lang. Kung papaano niya tindigan yung pinsan niya, kung papaano niya dikdikin si Tatay Tony para lang sa pinsan niya. Ay, mahirap yun. Isipin mo, tito mo yung pinapakulong mo, di ba? Mahirap para sa isang pinsan yun. Kung ako nga ilalagay ko sarili ko, parang matatakot ako na i-push kong makulong yung tito ko kasi tito ko yun eh. Pero siya talagang, sige, go tayo dyan. Di ba? Okay, kausapin ko lang si tita mo, ha? Apa. Alam ko tungkol to kay Ate Lindy ay possible kasi nga may hinaharap kayong hearing. So, kausapin ko lang muna, ha? Okay lang ba? Apa. Okay na, tingnan niya. Relax lang at dito pa naman kami. Okay, kukunin ko muna microphone sa'yo. Okay, so, sige, kausapin muna natin si nanay. Behind the camera, walang camera guys. Patay natin camera. So, ayun guys.
Hindi ko alam kung ako ba yung pinaprank ni ate ninyo o ano. So si ate Lindy pala yung magbi-business nga. Nakita ko sila nung nakasalubong namin magninegosyo sila dito. Hindi ko alam si ate Lindy, baka naman binibiro lang ni ate Lindy. Pero nagsabi nga sa ate Lindy dating may possibility din siya mag-abroad ulit. Pero hindi pa naman siguro ngayon. So ngayon nakikiusap sa atin yung mama niya, ni ate Lindy, na may supporter daw tayo ditong medyo maedad na. So may nararamdaman, gusto daw tayo makita, gustong gusto daw. So dadaan kami doon para makita natin kung anong sitwasyon ba ni nanay. At gusto lang daw tayo makita, wala naman tayo ibang gusto kundi makita lang tayo. Kaya tara, tuloy tayo. So guys, palabas na tayo. Pagbigyan natin si nanay. Sino ba naman tayo para hindi pagbigyan yung mga ganyang bagay, di ba? At may naamoy ako eh. Ano daw ibibigay sa atin? may pang tinola tuloy tayo mamaya. Ibigay daw yata tayo ng manok. Nako. Tapos ang purpose pala, gusto lang makuha yung manok, ano? Hindi naman. Siyempre viewers yun eh. Ganyan tayo. Kahapon nga may gusto sa atin magpa-picture eh. Alis na kami nagmamadali pero naglaan pa din ako ng oras kasi pasalamat na lang din sa kanila, sa mga manonood natin. Hindi ko na naikwento kaya tinin yung tungkol sa lamesa. Mapapanood niya yun. Tara. Samahan tayo nila nanay tsaka ni Ate Hazel. Guys, dito na tayo sa location ni nanay. So tingnan natin kung nasaan. Tuloy daw tayo. Tara, tara. Nasa likod. Tara. Papasok ka niya sa may barangay. Pasok na tayo dito. Baka may aso dito. Saan? Saan daw kaya? Ay! Nay! Lagi ko kayong nakakasalubong. Ay! Magandang hapon po. Kamusta po kayo, Nay? Po yung ano. Ay! Ayan, si Marao. Nay, kamusta ho? Nanay, ang ate Alma. Pasok kayo din sa amin. Tawagin mo ang ate Alma. Naku, I love you. Salamat po, Nay. Yan, nasabi niyo. Ano pong nangyari sa paa niyo? Ay, masakit yung pa ako eh. Masakit ang paa ninyo? Yan, hindi ko lagi kayo makuha na eh. Upo muna kayo, upo kayo din Hindi sa kami makapunta dito nung pinapunta kami ni nanay. Alam niyo naman kami. Laghari kami lagi. Eh, katatapos-tapos ko pa kanina ng Nanonood. Nag-upload ako kanina eh. Oo, Bago lagi na umalis. ako kuha. Lagi na akong nakaano sa inyo. Salamat po, Tatay niya, nanay. kapatid Thank you ng po. tatay ko. Ay, Upo muna kayo. maganda po sa lugar niyo, Nay. No, Ay, presko. balik-uli kayo. Sige po, nanay. Paalam na. Upo muna kayo. Teka, Sige po. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. Grabe naman yan. Sama mo sa vlog yan. dalawang piling yung akin. Oy, grabe ang dami oh. Lagi. Oh. Hey, may panlaga na tayo. Laga. May bawat sa YouTube. Dito sa kape, sili. Ay, masaya na kami. Salamat na kami nakakatulong. Kayo nakakatulong sa amin sa mag-anak. Kami nakakatulong sa amin. Sige. Ako wala po po. Baka kayo ang tuwa. May pang-aplas. Yaw mo na. Ay, siya ka na. Solid supporter. Thank you very much. Huwag mo na ako isama. Ari, sarili niya cellphone na rin. Ayun na. Kayo din. Kayo din. Kayo! Ala, ayaw mo. Picture tayo lang, pa-picture po tayo. Habol kayo. Okay, bibigyan ko sa sinsenyaw. Minsan lang yan may... Parang may... Pasensya na kayo. Sige lang ako. Oo. Sama kayo. Kasama daw ako. Yay! Sama po kayo. Hindi na ko. Hindi na ko. Hindi na ko. Okay. Thank you. very much. 1, 2, 3. Tama na, dami na! Salamat po.
Tinan mo. Every perfect imperfection is all because of him. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.